Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Magandang araw po, ako po si Banat Bay. Alam nyo, itong isang araw lang po ay may lumabas na dating kadre ng NPA. Matindi ho ang kanyang mga binulgar. Revelasyon na kung saan sinasabi niya ang sistema ng pagre-recruit ng NPA. Ngunit kung meron man tayo talagang makikitang nakakabagabag dito, yung sinabi niya na ang Makabayan Black o yung mga representative ng Makabayan Black ay membro ng CPP NPA. Sinabi niya nga doon, kung hindi sila mataas na opisyal dyan sa CPP ay hindi ho sila magiging representative ng kanilang mga party list. Sinabi niya na itong mga party list na ito ay may mga underground groups kung saan talagang makikita mo ang ugnayan ng CPP NPA sa mga party list na ito. Ang Marxismo, Leninismo at Maoismo ay mga library references ito sa Europe. Hindi ito ginagamit para baguhin ang lipunan. Itinakwil na ito ng Soviet Union, ng Russia, ng China, ng Vietnam, ng Cuba, even the North Korea. And yet, ang paniniwala ng CPP, NPA, NDF, ang solusyon sa ating bayan ay maitayo ang sistemang komunismo at ang sistemang yan magsisimula sa recruitment sa Gabriela, Anak Bayan, LFS, ACT Teachers, ACT, LFS, Kabataan, Anak Pawis, Bayan Muna. Ang hindi na-address, itong pag-infiltrate ng schools, pagre-recruit ng mga senior high school, pagkawala ng kabataan mula sa FEU, pagkawala ng kabataan mula sa PUP, sa Santo Tomas. Umiiyak ang mga nanay, kagaya ng nanay kung umiiyak at mga nanay namin nang ma-recruit kami. We're turning only 18 years old at time nang ma-recruit kami ng mga kadre ng CPP, NPA, NDF. Nagsimula kami lahat sa legal na organisasyon, quote-unquote. Kasi hindi yan purely legal. Akala mo lang legal muna. Kasi 3 months, 4 months thereafter, i-recruit ka sa underground organization. Kabataang Makabayan. KM. KM, kung ikaw ay youth and student sector. LFS, CGP, Anak Bayan, Student Christian Movement of the Philippines, NUSP, and then other organizations being infiltrated all over the country. Ito ang recruitment. They do not start right away into the underground. You start from the above ground. Anti-tuition fee increase, anti-dorm fees, lahat ng issue, including pakikialam sa issue ng mga manggagawa, welga, lahat. These are advocacies. These are legitimate, valid issues that demand correct, proper, and timely responses from the government to resolve. Yes, but it does not mean na ibabagsak mong gobyerno kung hindi na-solve ka agad. It does not mean papatay ka ng kapwa Pilipino, mag-aarmas ka, magbubomba ka, mga ambush ka ng pulis, papatay ka ng sundalo na may nawawalan din ng mga tatay at mga pamilyang nang umiiyak, kagaya din namin pag namatay kami sa labanan. Kaya ito ang hamon ko kay Speaker Velasco. Lagi mong sinasabi na malapit ka kay Pangulong Duterte, malapit ka kay Mayor Sara Duterte, lagi rin lumalabas sa news na malapit ka sa pamilya Duterte. Pero bakit mo pinagtatanggol ang Makabayan Black? Tandaan mo, ang lumikha at gumawa at namumuno sa NTF-ELCAC ay si Pangulong Duterte mismo. Ang NTF-ELCAC ang siyang mismo nagkukundina sa ginagawa nito mga Makabayan Black na ito. At ganun din si Mayor Sara Duterte. Siya mismo gusto niyang matanggal o ma-expel ang Makabayan Black sa Kamara. Pero bakit ikaw pinagtanggol mo pa ang Makabayan Black? Akala ko ba malapit ka sa Pangulong Duterte at kay Mayor Sara Duterte? Pero ba't hindi yung kagustuhan nila ang ginagawa mo? Baka namang ginamit mo lang sila para makaupo ka bilang speaker. Patunayan mo ngayon na ikaw ay para sa bayan at kundinahin mo at gumawa ka ng investigasyon dito sa Makabayan Black. Speaker Lord Alan Velasco, I request and we request, let's suspend the rules in Congress. We will face them face to face without parliamentary restrictions, and let us speak before the nation through your Congress, through our Congress. It's not their Congress after all. Nandyan lang sila para kumuha ng pondo, sweldo, access sa proyekto at makapagpropaganda, makapag-submit ng resolution, pahirapan ang budget ng military, ng police, ng PCOO, lahat ng government agencies that support the national initiative to bring on the whole of nation and whole of government participation to put a decisive end to communist insurgency. Lahat ng government agencies pinapahirapan nila sa budget hearing. And because of that, nagagamit nila ang objective na yan. Infiltrate Congress,
by sabotaging and creating wedge and rift within Congress and all politicians and get the funds. Hindi ko alam kung tama ako, Speaker Velasco, sir. Every congressman, congresswoman, tumatanggap yan ng 68 million na budget every year. That's not PDAF. It is a budget for your consultants, office, sahod, at iba pa. You can just imagine, mga kababayan ko, you can just imagine why the President right now is so serious to put an end. Saan ka nakakita? Only in the Philippines na ang mga Communist Party kadre na nagkukunwari at nagsisinungaling na nakaupo sa loob ng Kongreso, 6 sila. Pangangalanan ko isa-isa. Si Gaite, si Colyamat, si Sarati, si Ilago, si Brosas. Sinong hindi nakasama? Si Castro. Oh. Lahat sila miyembro at pinuno ng Communist Party in their own organizations where they belong. Siguro hindi ko yung isa-isahin, mahaba kasi yun. Bibigyan ko yun ng pagkakataon na magtanong. Pero, dinideny nila ito. And yet, they cannot condemn the CPP and PNDF. You can imagine, 408 million pesos. Anim Tama bang math ko? 68 million times 6. Diba? It's around 400 million. At walang ibang ginawa itong 6 na ito. Simula 2001 pa, ang mga party list na ito na kinreate namin sa CPP, they are all for the overthrow of the government. And yet, we are paying them inside Congress to do nothing but to attack, malign, and subvert the authority of the government and bastardize the democratic institutions like Congress that we have. At sabi nga ng tong kadre na ito, suspend the rules. Haharap sila dyan sa Kamara. Velasco, patunayan mo ngayon na ang na ikaw ay para sa mga magulang na nawala ng mga anak dahil ni-recruit nitong mga NPA. Asa ng puso mo, Velasco? Huwag mong ipagtanggol yang Makabayan Black. Hinahamon kita kung totoo ka na malapit sa ating Pangulo. At para sa inyo mga kababayan, hanggang yang Makabayan Black na yan ay nandyan sa Kamara hanggang makakatakbo sila sa eleksyon para tayong ginagatasan, binibigyan natin sila ng tax, binibigyan natin sila ng pera para pabagsakit ang gobyerno ni Pangulong Duterte, para sa mga NPA na pumapatay sa ating mga sundalo at sa ating mga lumads, para mag-recruit ng mga kabataan at gawing NPA. Yang pera mo, pera natin na pupunta sa Makabayan Black at ginagamit ito laban sa atin. Hahayaan ba natin to? Kung gusto mong lumaban at tumulong sa mga nakikipaglaban dito sa mga NPA katulad ni Ka Eric, share mo ito. Ipakita mo itong video na ito sa inyong mga kaibigan. Muli ako po'y nag-aaya sa inyo na sumali sa movement na ito na maging aktibo labanan ang CPP-NPA. Tayo'y mga ordinaryong Pilipino lamang. Ngunit tulad ng ginawa natin kay Pangulong Duterte noong 2016 na siya ay ating kinampanya at ginawang presidente, ngayon naman kailangan niya ang ating tulong upang masiwalat ang kabalastugan at kasinungalingan ng CPP-NPA-NDF. Maging aktibo ka sa pag-share, sa pag-like at subscribe sa mga ganitong YouTube channel kung saan lumalaban dito sa mga teroristang ito. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. A lot of parents want to know, kindly name the schools kung saan ginagawa ang recruitment ng mga NPA. Ang number 1 talaga, UP. UP Diliman, UP Manila, PUP. And then, Santo Tomas, FEU. And then, halos mga state colleges and universities. Kaya, Chairman De Vera, tama ba, De Vera? Yeah. And DepEd Secretary Briones, ma'am, sir, ma'am, kami na po mismo nagsasabi, exercise the power of your department to prevent recruitment. Do not fear or cower kung iharas kayo ng anak bayan at mamimintura ng inyong building. Ipahuli natin sa pulis ng vandalismo at ipahuli natin kung mangharas kung anong kaso, nasasanay silang inaharas nila palagi ang mga government officials. Kakasuhan, babastusin. Yeah. I call on Chairman De Vera, I call on Secretary Briones, be strong please to prevent recruitment in schools. 90% ng mga kadre ng CPP and PNDF nanggagaling sa schools. Kaya kami lumalabas. Kaya kami nagre-risgo ng buhay namin. Because of that. Lahat kami doon nanggaling halos. Na nandito ngayon. At iba pa na galing sa Mindanao, Visayas, na hindi makapunta dito ngayon.